Hanggang ngayon ay mainit pa rin na usap-usapan si Carlos Yulo, ang tagumpay nito at ang issue nito sa pamilya. Ganun pa man, ang nasabi nga pong bad publicity or good publicity ay laging may kaakibat na maganda o hindi maganda. Ang maganda, patuloy na sumisikat at patuloy na marami ang gustong magbigay ng reward para kay Carlos, ganun din sa kanyang pamilya. Ano't ano pa man, pamilya pa rin sila at syempre, siguradong magkakaayos sila pagdating ng tamang panahon. Samantala, maraming ang lumulutang na mga tao na naging part ng journey ni Carlos Yulo na tila nakalimutan daw nito. Siguro dahil sa pagiging busy ni Carlos, and for sure kapag planchado na ang lahat ng tao na tumulong sa kanya bilang maging isang magaling na gymnast, pwedeng balikan ni Carlos at kahit papano ay kamustahin. Isa na rito ang ibinahagi ng Facebook page na Sports Corner PH. Bago kasi ang magagaling na mga coach, ay mayroon pang mga coach na nagtiyaga at naghubog kay Carlos. Mula sa Sports Corner PH, another Olympian also discovered Carlos Yulo from the street of Leverisa to become a double Olympic champion. In 2007, Mr. Ernesto Beren gave free gymnastic training in Rizal Memorial Gymnastics Center for the Batang Leverisa Caloy's group, which was headed Mang Boy. Carlos Yulo's grandfather, Mr. Beren, saw a big potential among the Batang Leverisa who were practicing their tumbling an old bed mattress beside the creek of Leverisa Street. So Mr. Beren decided to bring them to the proper venue for free, which is Rizal Memorial Gymnastics Center, where he was the venue manager during that time. Ito yung mga importanteng tao sa family Yulo, sa buhay ni Carlos Yulo, kung saan deserve na parangalan din dahil isa sila sa naghubog at nagbigay ng kanilang oras at panahon para kay Carlos. Although nandyan din si Chloe ang kanyang girlfriend. Kung bakit nga ba tinatamasa ni Carlos Yulo ang lahat-lahat ngayon? Ito'y dahil na rin sa dedikasyon ni Carlos sa pagsisikap niya at pagtanggap ng mga itinuturo sa kanya ng mga coach. Kaya naman ang mga taong ito ay dapat daw pasalamatan ni Carlos na medyo nakalimutan na daw yata ng athlete at na-focus ang atensyon sa kanyang minamahal, kaya ang lahat-lahat ng tao sa paligid niya ay nagkaroon siya ng boundaries. Kaya narito ang naging paalala ng mga netizen. Mula kay Doc Willie Ong, masakit sa magulang na pagalitan ng anak, pero mas masakit sa magulang na lumaki ang mga anak na walang respeto sa magulang. Mula naman sa mga netizen, sa naging update ng Sports Corner PH, sa comment section, mababasa ang mga sinabi ng mga netizen. Ayon sa kanila, kaya tinawag siya na walang utang na loob ng nanay niya dahil kinalimutan niya ang mga taong tumulong sa kanya bago siya naging successful. Healing, explaining, and clarifying are not acts of dishonor, but requests for understanding. Family matters should be resolved privately, and gaslighting should be avoided. People continue to mock him even after he brought honor to our country. Who are we to judge? We should focus on our own mistakes rather than those of others. Say naman ng isang netizen, tama, Kaloy has even forgotten to respect the person who gave birth for him to be whole now. Depenso naman ng isang netizen para sa Golden Boy. Again, ang daming comments telling Carlos Yulo what to do or say. Pwede po ba? Ano sa palagay nyo? Hindi niya alam ang dapat niyang gawin? OMG!